Hello guys, good morning! For today's video, gagawa tayo ng Obi Cheese Disal. So ito na, simulan natin. Meron tayong 1 kilo harina first class. Then meron din tayong milk powder, lard 80 grams, vanilla 1 tablespoon, sugar 180 grams, at meron tayong yeast 10 grams, and meron din pang salt 12 grams, 1 piece egg, and water 480 grams, at ang food color natin na kulay obe. So depende sa ilalagay natin kung gaano natin gusto katingkad ang ating dough mamaya. So tara guys, simulan natin. At sasalain muna natin yung milk powder natin para hindi siya magbuo-buo. Ayan, sipunin natin dahil mahal ang milk powder. Ayan guys, at salain nating mabuti. After yan guys, haluin lang natin. Then next natin ang ating liquid ingredients. So unahin natin yung ating water, ilagay sa ating bowl. Hindi natin siya lalahatin para in case sobra yung tubig, hindi maging basa yung ating dough. So ilagay natin yung ating sugar. Iyan. At ang salt. Tapos haluin natin at tunawing mabuti para hindi siya buo-buo. Ayan guys. So ayan, pag tunaw na, isunod natin naman ang egg at ang vanilla. So kuhanin natin dahil madikit. Sayang ang ingredients, mahal. So sisiputin po natin. Ayan guys, at idagdag na rin natin yung ating lard. At haluin po natin ulit ng mabuti. After natin mahalo guys, idagdag na rin natin yung food color. Iyan. So kung anong gusto nyong tingkad ng dough nyo, bahala na kayong magdagdag. Ayan. Ayan na guys, at nahalo na nating mabuti. So next na natin yung ihalo na natin yung ating dry ingredients at ang liquid ingredients natin. So maglagay lang tayo ng butas sa gitna. At ibubuhos na natin ang ating liquid ingredients. Ayan guys. So kung napapansin nyo, hinuli kong nilagay ang yes dahil instant dry yes yan. Pwede naman natin siyang i-direct sa harina. So kung gusto nyo ihalo sa tubig, pwede rin, depende sa inyong procedure. So ayan na nga guys, ayan, at yung natitira na lang natin yung kaunting tubig na idadagdag natin pa konti-konti. So haluin na natin guys ating dough. So hindi po muna natin lalagyan ng puwersa para ma-absorb ng liquid natin yung harina. Ayan guys, haluin lang natin ng mabuti hanggang sa ma-absorb. At pag
alam natin na kulang ang ating water, dagdagan po natin. Yan yung sinasabi ko guys na wag muna nating lalahatin para matansya natin kung gaano lang karami yung tubig na ilalagay natin. Meron kasing mga harinan na matakaw sa tubig at yung iba naman hindi. So ang gamit nga po natin ngayon dito is yung first class red floor. Ang tatak po ay superior. So ayan. So nabuo na natin guys. So bibigyan na natin ng konting lakas para magbuo na po yung ating dough. Ayun. So gamit ang ating mga palad, mamasahin po natin siya hanggang sa makuha natin yung gusto nating texture. And guys, kunin natin yung mga gilid-gilid dahil sayang po yan. And guys, at dito na tayo sa table, maglalagay lang tayo ng dusting para mas mabilis nating mamasa ng husto. Ayan, medyo kailangan mabilis guys para minute kagad yung dough natin at mapakinis kagad. So kung napapansin nyo guys, may tinatanggal ako, yun yung mga nagbuo na milk powder. Ayan guys, at talagang pagka masang kamay, talagang pagpapawisan ka. Pero kung meron kayong stand mixer or spiral mixer or yung tinatawag nilang roller machine, mabilis po natin siyang mapapakinis. Pero dahil masang kamay tayo, konting tiyaga lang po. Ayan guys. And guys, at check natin kung elastic na ang ating dough. Pagka hindi na siya nagbubutas, okay na siya. So dahil kulang pa tayo sa masa, sige lang po, diretso lang muna natin hanggang sa makuha natin yung tamang texture ng ating dough. So kailangan lang natin ng konting tiyaga dahil ang masang kamay ay talagang nakakapagod. Pero ang sabi nila, pag masang kamay ay mas masarap. Charis. Ayan guys. Oh, tinambak na natin. Tumaob tuloy ang ating pang dusting.
Ayan guys, check ulit natin. Ayan, medyo elastic na at konti na lang at malapit na nating makuha ang tamang texture ng ating dough. Kunting tiis pa. Sa pagmamasa nga guys, huwag kayong magmamadali para hindi masira ang ating tinapay. Ayan guys, check natin kung okay na yung dough natin, kung hindi na nagbubutas at kung konti na lang at makukuha na natin yung tamang texture. And pag okay na, bibilogin natin. Then i-rest natin ng mga 40 to 1 hour. Depende po sa alsa ng ating dough. So yan. At pinakinis ko lang muna kaunti. Then i-rest na po natin dahil nakuha na natin yung tamang texture ng ating dough. So ayan guys, at hugasan ko lang itong paglalagyan natin. Kailangan guys malinis at lalagyan natin mamaya ng mantika. Ayan, after kong hugasan guys, patutuyuin ko lang muna ng malinis na basahan. Ayan guys, at nagpakuha ko ng mantika para ilagay natin dito sa ating mixing bowl. Iyon, lagyan lang natin ng konti, tapos ikalat lang natin para pag nilagay natin yung dough natin, pag ahon natin, hindi siya didikit sa ating mixing bowl. So ayan guys, at lalagay na natin at paalsahin natin ng mga 40 to 1 hour. So yan, okay na. Then wag natin kalimutan lagyan ng pahiran ng mantika yung ating dough para hindi siya maging elephant skin or nagda-dry po yung ating dough. So pahid lang po kaunti. Tapos tatakpan natin siya. Ayan guys, at pag natakpan na natin at habang naghihintay tayo ng oras ng pagpapaalsa, huhugasan muna natin yung mga bowl na ginamit natin para malinis po tayo lagi. Okay. So ayun guys, after natin hugasan yung ating mga gamit, so kinuha ko na rin yung ating cheese, yung melted cheese para talagang pagka kinain natin yung ating ube cheese disal ay nagme-melt po siya sa loob. So ayun, gumawa na rin po ako ng ube flavor natin at isasabay natin ipalaman mamaya. So maghihiwa lang tayo ng mga maliliit at ipapalaman po natin mamaya. So siguro guys, sa mga 1 kilo makakagawa tayo ng mga 48 to 50 pieces na ube cheese pandesal. So mag-slice tayo ng mga 50 pirasong ube. So isang Eden cheese lang po yung ating binili. So may kamahalan din po ito. Nagkakalaga po ito ng, ang bili ko po is 95 pesos. So guys, iba po ito yung doon sa Eden na ordinary lang, kasi itong melted is talagang natutunaw siya.
chewy po yung kanyang so yan guys, talagang kinukuha natin yung mga dumikit dahil sayang po at mahal ang cheese. So ayan guys, itabi muna natin at silipin natin yung ating dough. Ayan na guys, ito after ng 40 minutes, ito na yung dough natin at nagdoble na siya. So kunin na natin at atin nang putol-putulin. Ayan guys, at ipa-flat lang natin para mawala yung hangin. Then puputulin na natin at titimbangin. Ayun guys, at naputol yung ating video, hindi ko alam kung bakit, so magpapalaman na tayo muna. Ayan, maglalagay lang tayo ng OB paste natin, then ilalagay natin yung melted Eden cheese natin, then ibabalot lang natin siya sa loob. Then bibilogin natin ng kaunti at ipa-flat para hindi masyadong bilog yung ating dough. Ayan, ipa-flat lang po natin ng kaunti, lagyan ulit ng paste powder, then Eden cheese, then i-flat po natin. Yan lang, paulit-ulit lang guys yung gagawin natin hanggang sa matapos po natin. After nyan guys, pagtapos natin siyang mapalamanan lahat, ipapaikot pa ulit natin siya sa breadcrumbs or yung tinatawag nilang pulbos. Iyan guys, after natin mapalaman lahat, ipapagulong naman natin siya sa ating breadcrumbs. Ayan, yan yung mga dinurog nating mga tinapay, tinosted, tas ginawang pulbos na ginagamit din po sa pandesal. Ayan, yan, babalutan lang natin siya ng breadcrumbs, then lalagay na natin sa tray. So yung tray, pinahiran na rin po namin ng lard para pagka naluto hindi po siya didikit. So yung ano nga pala, yung pinagdikitan din natin, sa ilalim natin siya ilalagay para hindi bumuka pagka sinalang po natin sa oven. Ayan guys, at after natin itong mapagulong sa pulbos lahat, i-rest pa rin natin to ng kaunti bago natin isalang sa oven. So mga 30 to 40 minutes pa natin ulit itong i-rest bago isalang sa oven.
Dahil lalaki pa po yan ng kaunti. Ayan po, at nandito na siya sa ating red rock, ang tinatawag nating paalsahan. So dito natin siya paalsahin hanggang sa maging okay na siya. About mga 30 to 40 minutes pa ito, guys. Ayan guys, at okay na yung ating ube cheese pandesal, at pwede na natin isa lang sa oven. At kung mapapansin nyo guys, ayan, meron siyang ibang mga kasabay kasi nagluluto rin po kami ng ibang tinapay. So isasabay na po natin siyang isa lang. Ayan guys, at totoo na ang ating ube cheese pandesal, at hahanguin na natin. Iyan, tignan nyo naman guys, napakaganda ng ating gawa. Ayun guys, at check natin yung ating ginawa. Ayun, at tignan natin, at yun, nagmelt yung ating cheese. Sarap. Thank you guys.